So yan guys, magre-record na naman tayo ngayong araw na ito. So mag-unbox tayo ngayon guys. Welcome back sa ating YouTube channel, Musica World Music. So, ikukunin ako na i-unboxing natin. Ito. Yan. Ito guys, yung debut album ng Steps. Napansin ko kasi walang nag-unboxing nito dito sa YouTube. So, kahit kayo guys, i-search nyo guys sa YouTube ngayon din kung may makita kayo nag-unboxing dito sa YouTube. So, itry kong buksan para sa mga avid fans ng Steps na kagaya ko din. Mayroon tong edition ng CD, kasi tape, and ang alam ko din mayroon din nilabas nito dati na mini disc. So, yung MD. Ito yung cassette tape. Yan. And ito naman yung CD. Actually, meron pa ako isang copy nito eh. Dalawa yung copy ko nito. And ito na lang yung bubuksan natin ngayon. So, pero ito yung plaka. Ito yung vinyl record format. So, ito yung i-unboxing natin ngayon, guys. So, kasi napansin ko wala talaga nag-try mag-post ito dito sa YouTube. So, i-unbox natin ngayong araw na ito para mayroon tayong mai-hatag sa ating mga viewers. So, yun guys. Again, welcome back sa ating YouTube channel, Musica World Music. And, mag-unboxing tayo ngayon ng Steps debut album. Ito ay released noong 1998. And anong record company nila? Under Sony Music. So ito ay nilabas ng Sony Music. And ito ay gawa sa UK. Obviously, and sila European artist. So from UK. So yan guys. Basahin natin tong nakalagay dito. So ayan nakalagay, Amazon exclusive edition pressed on electric blue. So colored vinyl siya. And ayan nga, the 1998 debut album available on vinyl for the first time, featuring the #1 single, Heartbeat, plus classic hits, One for Sorrow, Lasting on My Mind, Better the Best Forgotten, and 5, 6, 7, 8. Yan. Nung una ko itong na-discover ang Steps, yung nilabas sila yung Lasting on My Mind. Dali-dali kong pumunta ng SDC dito sa Bicol. Shout out kay Bossing kasi yung owner ng SDC, yan yung mga old music store dito sa Bicol. So, ito yung binili ko sa kanya. Cassette tape. During that time, 1998. So, na-obsess ako doon sa Lasting on My Mind. Parati ko siya inaabangan sa MTV Music Asia and sa iba pang mga music channel before, sa cable. So, nung uso pa yung mga ganon. Kasi ngayon, di ba, nasa YouTube na lahat ng tao. So, ito guys, sobrang natuwa ako nung nilabas ito kasi ewan ko lang kasi nung nag-live si Claire, hindi ko makakalimutan yun. Sa Instagram ata, yes, sa Instagram nag-live si Claire. And nag-comment ako sa kanila na please release the first 3 studio albums, sabi kong ganyan. Kasi nga, yan yung talagang nagmarka sa kanila yung 3 sunod-sunod na album na yun. Pero, ito yung kauna-unahang album, debut album guys. Sobrang special itong album na to. And agad-agad nung nilabas sila ng Sony Music UK, talagang nakuha yung attention ko. Kasi during that time, puro Mariah ako. And
nang naglabas ang sunod-sunod sila ng Westlife, Steps, 'di ba? Mga Solid Harmony, A1, mga ganun. Kasi ang tunog nila guys, parang ABBA. Modern ABBA, parang ganun. So, sobrang ang ganda ng mga song nila. Sino ba yung mga... I think meron ako dito mga viewers na avid fan ng Steps. I hope magsang-ayon kayo sa akin guys kasi yung tunog nila parang ABBA. Na modern ABBA. Sobrang ganda guys. Kahit nag-revive sila ng mga different songs, pero pag nire-revive nila, nagiging tunog hindi ko naman sinasabing ABBA talaga yung naririnig ko, pero tunog sa kanila, parang yung sarili nilang tunog yun, na may similarity sa ABBA. Sobrang ganda. And yun, hanggang ngayon, di ba nag-comeback sila, successful. So hanggang ngayon, still kicking Steps. Talagang wow. Walang nagbago. Yung looks lang nila talaga medyo, syempre, nagkaka-age na din. Pero yung mga boses nila, the best pa rin. Especially si Claire. Lahat sila. Favorite ko dito sa group nila, si Lisa. Yeah, pero lahat sila favorite ko. Medyo na para kung may bias ako, si Lisa. Yan. Si Faye, si H, si Claire, si Lee. Yan, 5 sila. Ay, kung ikukwento ko kasi Steps, baka abot tayo ng isang buong araw. Isang buong araw, kulang pa. Basta nagkahiwa-hiwalay sila dati, bumalik, nagkasundo-sundo ulit, nag-record ng album. Yung unang nilabas hindi successful, nag-try ulit, naging successful. Hanggang sa nag-release ulit, super successful, lalong naging successful nung recent na nilabas sila yung may Heartbreak in the City. And sobrang ganda nun. Si Michelle Visage, yan yung ginawa nilang parang nakipag-collab sila doon. So, sobrang successful talaga yung album na yon. Kung kailan guys, bubuksan natin yun, yung recent album nila. And then dinig ko, nag-record ulit sila ng mga some music. So definitely maglalabas ulit yan ng studio album. And I hope maglabas sila ng Christmas album by this time. Yan din ang isa sa mga wish ko talaga na gawin nilang album, yung Christmas album, kasi yan na lang kulang nilang gawin, yung Christmas album. Pero ito guys, buksan na natin. Diba? Ang dami ko nang naikwento. Kung sabi ko nga kanina, kung ihimay-mayin ko ngayon yung mga behind steps, kulang ang isang araw. Kasi ang ganda ng naging, pwede mo isa pelikula yung buhay nila. Talagang grabe. Kung may time kayo guys, panoorin nyo yung mga reunion nila nandito sa YouTube. Search nyo na lang. May mga iyakan. Kasi para sila isang family, di ba? Parang ABBA. And hindi man sila sumikat sa US, pero Southeast Asia, talagang wow. Europe and Southeast Asia, number 1 talagang Steps. Ewan ko ba kung bakit hindi sila nag-try mag-concert dito sa Philippines. Kasi di ba yung ibang mga artists ng Europe like Westlife, A1, di ba? Nagtutour sila dito sa Philippines, pero ang Steps, nag-promote lang sila nitong debut album sa SOP noong 1998, hindi ko makakalimutan. Ang nag-interview sa kanila ay hindi. Pa-correct nga guys, I think parang guest sila sa SOP, and then nag-guest sila sa The Bus. Oo, kay Boy Abunda and Chris Aquino, parang ganoon. Basta sa GMA naalala ko nag-promote sila nitong debut album. So yan guys, buksan na natin. Ang dami ko nang naikwento tungkol sa Steps. So yan, buksan na natin. Debut album. By the way, ito yung track list ng album. So basahin natin. Yan, number 1, Steptro. Lasting on My Mind, 5, 6, 7, 8. One for Sorrow. Wow, ang ganda ng One for Sorrow guys. Sobrang ganda ng One for Sorrow. Heartbeat, This Heart Will Love Again,
Experience. Wow, ang ganda ng experience guys. Pakinggan nyo. Too weak to resist. Ang ganda din. And back to you. Love you more. And yung last track dito guys sa album. Ito. Stay with me. Ayan. Ayan yung spine. I hope nakikita nyo. Yan yung spine. Medyo blur. Ito hindi gatefold guys. So hindi siya gatefold. Factory sealed guys. So buksan na natin. And then ipapakita din natin to ng bahagya mamaya. Mga collection ko dati. Literal guys, since 1998 pa itong cassette tape na ito. Binili ko to nung high school days ko. Sino guys na nakaka-relate guys? Tinitipid ko pa yung mga baon ko dati para makabila ko ng mga collection ko. So matagal na ako nagko-collect guys. So at the back, tingnan nyo mga collection ko yan. Side. Kunin natin yung pambukas. Ating copper. Pakinggan nyo guys yung buong album na debut album guys. Ang ganda. Promise. Sobrang ganda. Hindi kayo magsasawa kasi ako up to now talagang kung mayroon ako dito parating pinapatugtog sa bahay dito sa room ko, isa yan mga steps, and ito itong debut album na to. Everybody needs someone to show me how. Realize in the same experience. Yan, experience yung kinakanta ko. Bawal og patugtog guys kasi makaka-copyright tayo. Ang higpit nitong YouTube na to. Sobrang higpit. So tingnan natin yung plaka. So color vinyl ito guys. So ayan ang mga lyrics. Ano kaya may digital ito dito sa loob? Digital download. Tingnan natin. So, wala siya guys. Wala. Nakakatawa yung mga photos nila dito. Diba? Super young. Young na young sila guys. Ang babagets. Yan. Yan si Etch. Si Claire. Kayo guys, sino yung bias nyo guys sa steps? Pa-comment na lang kung sino. Kasi although si Claire yung pinakamaganda at pinakamata. Hindi, lahat naman sila maganda ng boses. Pero belter kasi guys si Claire. Pero ewan, yung heart ko na kay Lisa. Actually, meron akong biniling may sign album ni Lisa Scott Lee. Ayan na guys. Ayan na. Wow. OMG. So ngayon guys, mayroon nang nag-unboxing nito dito sa
YouTube. Ayan na guys. Sobrang ganda guys. Grabe. Finally, for the first time, pinakinggan nila yung mga fans. Kasi isa ako talaga. Ang alam ko, ako yung nag-message sa kanya sa Instagram live ni Claire. Sabi ko, please release first 3 studio albums, and then biglang nag-announce sila na i-release talaga yung 3 album na yung nauna nilang mga album dati nung 90s. So yun na nga, ito na nga, and I hope i-release din yung greatest hits kasi may mga parang new songs na additional sa greatest hits sa album. Ang gaganda din noon. So yan, side A and side B. Yan. Guys, ang ganda. Steps. Debut album. The best. Isa sa mga favorite ko talaga tong album guys, promise. Alam ko mayroon tayo dito mga viewers na avid fans ng Steps. Pasok na natin. Itong video ito guys, para sa inyo, sa mga avid fans ng Steps. Ayan. Ayan. For thumbnail guys. Ayan. Pasok na natin. Show me how it's magic when the people love. Unless we cannot say it. And ito naman yung CD format. Yan. Same track. Wala ba tong bonus track? Same din lang guys, 12 tracks. So spine, back cover, front cover, ito yung loob. Di ba hindi halatang avid fans ng hindi halatang avid fan ng Steps. Yan. So ito yung photo kanina. No, kung nakaalala nyo guys, yung binuksan natin yung ito yung nasa loob ng plaka. So ito yung loob. Yan. Ang kaganda nito kasi may lyrics siyang kasama. And yung mga dedication nila sa fans. Na andyan. Thank yous. Mga ganun. Si Faye. Ganda din ang boses ni Faye. Sobrang ganda din ang patining. But, hindi siya gaano kataasan ng boses, pero parang pwede siyang pang Broadway, parang gano'n. Ano ba yun? Parang pwede siya mag soprano. Pero si Claire, ang alam ko si Claire, talagang talaga siya guys, yung parang pwede siya guys sa opera singer, si Claire. Diba? Versatile talaga si Claire. Pwede siya sa Broadway, pwede siya sa pop. And ngayon nga, yung latest album niya, parang disco theme. Lahat, mga pang disco yung mga song doon. Cover niya from Donna Summer, kay Celine Dion, Laura Branigan, isa yun sa mga
sumikat nung 80s. Siya yung kumanta guys ng Gloria. And si Celine Dion, idol niya si Laura Branigan. Ito na yung cassette tapes. Ayan, sino nakakalala sa cassette tapes guys? Ayan. Diba? Cassette tapes. Ito guys. Diba? Kasi nung time na high school ako, parating hinihiram ng mga classmate ko to and kapitbahay. So, sinulatan ko siya. Nung may naghiram itong napunit, inayos ko kaagad. Diba? Sino ba nakakaalala sa kantang yan? 5, 6, 7, 8. Tapos kinanta pa nila dito yung ano pa yung kanta nila dito na maganda? Yan, Heartbeat. Nag number 1 yan sa UK. Pero sa US, nag-try sila dati sa US pero hindi sila masyadong pinansin doon. I think pumunta din sila sa Taiwan and Singapore, Hong Kong. Pero ang iba nakakalimutan ko na yung mga lyrics pero pag pinapakinggan ko siya, ayan, nare-recall ko na naman. Ayan, complete set. Ayan. Hindi camera yung gamit ko guys ngayon sa pag kaya hindi ko matansya yung ay kailangan siguro ganito. Ayan. iMac kasi guys yung gamit ko ngayon sa pag-unboxing eh. Ayan. So yan guys. Hanggang dito na lang ang ating unboxing. At least meron na nag-unboxing. Amazing! Steps na bago labas nila na sa kauna-unang pagkakataon ginawa ng plaka. Yung tinatawag na LP Vinyl Records. So, vinyl record. So, nauso noong 50s, 60s, 70s, 80s, nung nag-90s nawala yung plaka, yung mga vinyl records. Nagbalik siya mga 2015, ay hindi, 2008, mga ganun, nagbalik yan, nag-try ulit yung naglabas ng mga sample. Pero, kinaga talaga ng masa. So, kaya ngayon, namamayag. Actually, nawala na nga itong dalawang format na to eh. Hindi na masyadong in sa mga millennials. Ito na ngayon ang gusto, tinatangkilik. Yung plaka. In fact, si Regine, mayroon ilalabas na vinyl record. Abangan nyo yan, guys. So, saka yung Eraserheads, mayroon silang ilalabas na plaka. At gagawa natin ng video dito kasi nag-pre-order ako. So, i-unboxing natin yan dito sa YouTube channel natin na Musica World Music. And guys, please support guys sa ating YouTube channel. And guys, thank you for watching. God bless us guys. And always be kind. Yan, Steps. Debut album Step 1. 1998. Yan. Mega throwback. Thank you for watching guys.